Mga magulang ang nagsisilbing gabay sa kanilang mga anak mula pa nung ito'y isilang sa mundo. Ngunit paano kung malaman mo isang araw na ikay magkaisip na yung pinagkakatiwalaan mong magulang ay siya palang may tinatagong sikreto? Sikreto ng pagkatao mong kailanman ay hindi mo inakala na ikaw pala ay isang ampon lang. Yan ang ating tutunghayan na kwento mula sa ating taga-subaybay na mula sa Maribeles, Bataan ay itago na lang natin sa pangalang Ricky. At ito ang payo ni Kuya Jonald. Samahan niyo akong basahin ang kanyang kwento. Dear Kuya Jonald, itago mo na lang ako sa pangalang Ricky, taga Maribeles, Bataan. Buong buhay ko, akala ko, kilala ko kung sino ako. Pero isang araw, nalaman kong ampon pala ako. At mas masakit, hindi ko pa nalaman sa pamilya ko mismo, kundi sa kapitbahay namin. Lumaki po ako masaya. Simple lang ang buhay namin, pero ramdam ko ang pagmamahal ng mga magulang ko. Hindi nila ako pinabayaan, inalagaan nila ako. Pinalaki ng maayos at buong akala ko, ako talaga ang tunay nilang anak. Hanggang sa isang araw, may narinig akong kwento mula sa kapitbahay namin. Nung una, hindi ako naniniwala. Akala ko chismis lang. Pero habang tumatagal, parang may mga bagay na unti-unting nagkakaroon ng kahulugan. Bakit may mga tingin ang ibang tao na parang may alam silang hindi ko alam? Bakit may mga usapan na biglang tumatahimik kapag dumarating ako? At bakit parang may sikreto silang matagal nang itinatago sa akin? Hanggang sa dumating yung araw na tinanong ko sila. Takot na takot ako, Kuya Jonald, pero gusto kong malaman kung ano ang totoo. At doon ko nalaman, Kuya Jonald, na ampon pala talaga ako. Parang huminto yung mundo ko. Hindi ko maipaliwanag yung sakit. Parang biglang nagulo lahat ng pagkakakilala ko sa sarili ko. Umiyak ako. Maraming tanong ang pumasok sa isip ko, Kuya Jonald. Sino ba talaga ako? Bakit ako pinamigay? Hindi ba nila ako mahal? At bakit hindi nila sinabi sa akin ng mas maaga? Pero Kuya Jonald, alam mo, mas lalo akong nasaktan nung makita kong nagalit yung kilala kong mga magulang doon sa kapitbahay na nagsabi sa akin ng katotohanan. At doon ko nalaman, balak naman pala talaga nilang sabihin sa akin ang totoo. Hindi lang nila alam kung paano sisimulan. Kumukuha lang daw sila ng tamang lakas ng loob at panahon kasi natatakot sila na baka magbago ang tingin ko sa kanila, na baka dumating yung araw na hanapin ko ang tunay kong pamilya at iwan sila. At doon ko na-realize, kaya pala nila tinago. Hindi dahil gusto nila akong lokohin, kundi dahil mahal nila ako. Takot silang mawala ako sa kanila. Pero Kuya Jonald, hindi ako nagalit sa mga taong nagpalaki sa akin. Pero nasaktan ako. Sobrang nasaktan. Kasi habang buhay kong akala, kilala ko ang pinanggalingan ko. Pero may parte pala ng buhay ko na hindi ko alam. At alam mo, Kuya Jonald, ang pinakamahirap pala, hindi yung malaman mong ampon ka, kundi yung maramdaman mong parang hindi mo kilala ang sarili mo. May mga gabi na umiyak ako mag-isa. Tahimik lang. Hindi ako nagsasalita. Kinimkim ko lahat. Kasi ayaw kong isipin nila na hindi ko na-appreciate yung pagpapalaki nila sa akin. Dahil sa totoo lang, wala akong masabi sa pagmamahal nila. Tinuring nila akong tunay na anak. Hindi ko naramdamang iba ako. Hindi nila ako pinabayaan. At doon ko na-realize na minsan, hindi dugo ang sukatan ng pagiging magulang, kundi pagmamahal. Lumipas ang panahon, unti-unti kong tinanggap ang katotohanan. Hindi naging madali, pero pinili kong intindihin. Pinili kong mahalin pa rin yung mga taong nagpalaki sa akin. Dahil kung sino man ang tunay kong magulang, yung mga taong nag-alaga sa akin habang lumalaki ako, sila yung tunay na nandyan. At ngayon, may sarili na rin po akong pamilya, Kuya Jonald. May mga anak na rin akong ayokong maramdaman ang sakit na ipinagdaanan ko noon. Kaya araw-araw, sinisigurado kong mararamdaman nila kung gaano sila kahalaga. At sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin ako. Kasi kahit hindi perpekto ang kwento ng buhay ko, binigyan pa rin ako ng Diyos ng mga taong totoong nagmahal sa akin. Gumagalang, Ricky.
Magandang araw sa iyo, Ricky. Maraming salamat sa pinadala mong liham at sigurado may mga naantig sa iyong mga binahagi at siguradong may mga nakaka-relate sa mga binahagi mong kwento. At alam mo, no, may mga sugat sa buhay na hindi mo agad talaga maintindihan. At minsan, habang lumalaki tayo, saka natin nadidiskubre yung mga katotohanan kayang baguhin ang tingin natin sa sarili natin. Pero tandaan mo ito, ano? Ang pagkatao mo ay hindi nakabase sa kung saan ka nanggaling. Hindi nasusukat ng dugo ang halaga mo bilang tao. At lalong hindi ibig sabihin na pinamigay ka ay wala ka ng silbi o hindi ka mahal. Minsan may mga magulang nang gumagawa ng desisyon dahil sa kahirapan, takot o sitwasyong hindi nila kinaya noon. Hindi man tama, pero hindi rin ibig sabihin noon na kasalanan mong mabuhay sa mundong ito. At para naman sa mga taong nagpalaki ng batang hindi nila kadugo, napakalaki ng respeto ko sa inyo. Dahil hindi biro ang magmahal ng batang pinili mo lang mahalin. Hindi dugo ang nagpapatunay ng pagiging magulang, kundi sakripisyo, pag-aaruga, at pagmamahal na handang masaktan sa takot na mawalan. Hindi mo man napili kung paano nagsimula ang buhay mo, pero may kapangyarihan kang piliin kung anong klaseng tao ang magiging ikaw. At minsan, ang pinakamagandang tagumpay ay yung pinili mong maging mabuting tao kahit nasaktan ka ng katotohanan. At yan ang payo ni Kuya Jonald. Lagi kayong mag-iingat. God bless.